Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Hindi aaksyonan ng Office of the Ombudsman na umano'y reklamong inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Ombudsman Samuel Martires na tali ang kamay ng Ombudsman dahil impeachable official si Duterte at may nakabinbinang impeachment complaint sa Senate Impeachment Court. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. Eto, update tungkol sa reklamo kay Sara Duterte sa Ombudsman. Umatras si Martires. Ayun. Minsan pa, ipinakita na kapag ang mamamayan ay nagsasalita, kapag ang maraming grupo, personahe, sektor ay nagsasalita, naghahayag ng kanilang paninindigan, ang mga opisyal ng bayan tulad ni Martires, Ombudsman, anuman ang original niya sanang motibo o plano, napipilitang bawiin, napipilitang iatras dahil sa galit ng taong bayan. Ang tinutukoy natin, mga kabunyog, mga kababayan, ang ginawa ni Martires, mabilis na inaksyonan yung rekomendasyon ng Kamara na kasuhan ng plunder, perjury, technical malversation si Sara at ang iba pang mga naging kasabwat niya sa Office of the Vice President at DepEd. Pinadala ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Ombudsman yung findings nila, mga recommendations doon sa ginawa nilang investigation and aid of legislation tungkol sa maanumalyang paggamit ni Sara Duterte ng kanyang confidential funds sa Vice President, sa Office of the Vice President at sa DepEd. Pagkatanggap ng Ombudsman, ang bilis. Hindi naman natural yon, hindi naman normal yon kay Martires sa Ombudsman. Na pagdating sa mga Duterte, kaagad kinakasuhan. Hindi, ngayon lang. So maraming nagtaka. Si dating Senadora Leila de Lima na ngayon ay uupo na bilang congresswoman, sabi ni dating Senadora Leila de Lima, bakit ang bilis? Hindi naman dapat hindi naman dapat pati hindi pwedeng makipagsabayan ng Ombudsman sa impeachment. Paunahin dapat ang impeachment. Mas importante at mas mataas ang impeachment kaysa sa investigasyon ng Ombudsman. Kaya dapat, kapag ang isang impeachable official ay in-impeach, wag dapat sumausaw o makialam ang Ombudsman. Baka mag-conflict. At hindi pwedeng makisabayan ang Ombudsman. Mas mataas ang impeachment na proseso kaysa sa anumang gagawin ng Ombudsman sa parehong kaso o reklamo. Gayon din ang sabi ni Congressman Chua, Joel Chua, nakakapagtaka lang, bakit ang bilis inaksyonan ng Ombudsman? Kaya marami tuloy ang nag-iisip, baka ang plano ni Ombudsman Martires, mabilis na inaksyonan para mabilis niya ring i-dismiss. Mabilis niyang i-resolve ang investigation ng mga sinampang reklamo kay Sara Duterte tungkol sa confidential funds, i-dismiss niya ito. Pag na-dismiss niya ito bago siya umalis, kasi aalis na siya, retired na siya sa July 27, 2025. Pag dinismiss niya ito, magagamit ito ng mga abogado ni Sara, yung defense team ni Sara, sa impeachment. Magagamit ito dahil sasabihin nila, wala na nga, na-dismiss na ng Ombudsman. Yung mga issue tungkol sa confidential funds, dinismiss na ng Ombudsman. May findings na ang Ombudsman na wala namang batayan. Ang mga issue o reklamo kay Sara Duterte tungkol sa anomalya di umanong paggamit ng confidential funds. So magagamit ito. So mayroong pagtingin na ganon. Kaya ang lumaganap na pananaw ng marami, wag mo nang aksyonan yan, Ombudsman Martires. Hayaan mo na, mag-retire ka na. Ibigay mo na yan sa sunod na Ombudsman. At wag niyong isaba yung aksyon ng Ombudsman sa panahon ngayon na mayroong impeachment kay Sara. Pagdududahan kayo sa inyong motibo kung bakit niyo ginagawa yan na hindi niyo naman dating ginagawa. Patapusin niyo muna yung impeachment. Pagkatapos ng impeachment, pag na-remove si Sara sa office bilang Vice President, pwede namang ituloy ng Ombudsman yung criminal case tungkol sa perjury, tungkol sa technical malversation, tungkol sa falsification of public documents, tungkol sa plunder. So, hindi ibig sabihin na matanggal siya dahil sa impeachment, hindi na siya pwedeng kasuhan ng Ombudsman. Kaya lang yung sa Ombudsman, susunod yun, criminal case yun, pagkatapos ng impeachment. Pero kapag pinagsabay, makakagulo. Iisipan ng kung ano-ano. Yun, walang nagawa si Martires. Walang nagawa si Martires kasi talagang in-expose kung ano bang kanyang motibo, ano bang kanyang plano. Kaya ang pinakahuling balita ngayon yan,
nag-anunsyo na si Martires, hindi na nila aaksyonan ang reklamo laban kay Sara Duterte. Ibig sabihin, nag-submit na si Sara ng kanyang sagot, counter affidavits, kasi binigyan si Sara ng 10 days ng ombudsman para sumagot ang kampo ni Sara Duterte. Pero hindi ito i-resolve ni Martires. Yun ang inassure ni Martires. Wala siyang resolution ilalabas na sampahan ng kaso si Sara Duterte sa Sandigan Bayan para hindi mag-conflict. So, napigilan kung ano man ang motibo ni Martires. Sabi naman ni Martires, wala naman akong planong makipagsabayan sa Senado. Alam ko naman na ang impeachment ay mas mataas na proseso kaysa sa gagawin ng ombudsman. Wow. Wow. Yun na yung mga paliwanag ngayon ni Martires. Wala naman akong planong ganun. Kayo lang naman nag-iisip ng kung ano-ano sa ombudsman. Yan ang palusot ni Martires. Pero ang totoo, napilitan siya dyan na umatras. Kasi, maraming nagdududa sa kanyang motibo. Lalo pa nang sinabi ni Martires, ang complainant dito ay ang House of Representatives. Sabi ng House of Representatives, bakit naman kami? Kami lang yung nagbigay sa inyo, sa ombudsman, ng aming mga findings. Bahala na kayo ng pagsampa ng reklamo. Kayo sa ombudsman, trabaho nyo yan. Bakit nyo ayaw na kayo ang magsampa? Bakit kami sa House? Kami lang naman yung nag-imbestiga eh. Kumbaga kami yung nagpo-provide sa inyo ng mga ebidensyang magagamit nyo sa investigasyon nyo para pasagutin si Sara Duterte. Sabi kasi ni Martires, hindi naman sila sa ombudsman ang mag-i-initiate niyan. Kasi ang dapat, ang complainant house, doon nakakagulo na. Bakit ayaw ni Martires na sila ang mag-initiate ng investigation? Bakit lalagay pa nila complainant House of Representatives? Anyway, yun na nga. Dahil malabo nga kung ano ba talaga ang agenda ni Martires dyan, nagsalita na ang maraming personahe, ang maraming grupo, ang maraming sektor ng mamamayan. At ang panawagan nga, Martires, huwag ka nang sumausaw, huwag ka nang makialam. Huwag mong sabayan ang impeachment. Kakaduda ang iyong intensyon, motibo, agenda. O yan, napilitan si Martires na huwag nang isulong o tuloy. Sabi na ni Martires, hindi na. Hintayin na lang daw. Susunod ng ombudsman ang mag-resolve niyan. Maglalabas din daw sila ng yung investigasyon nila, pero hindi na daw para i-resolve yan at kasuhan sa ngayon, sumabay sa impeachment laban kay Sara Duterte para hindi raw sila pag-isipan. Yun. Minsan pa, nagtagumpay ng taong bayan. Mga kabunyog mga kabayan, ito po si Attorney Enzo Recto. Ito ang ating Punto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.